Ngayong araw ay maaga tayong gumising. Excited na naman ako na makita yung mga sisiw natin. Kompleto pa rin ba sila? At ang swerte ngayon, may pera na naman dito sa bukid. May bumili na naman ng mga prutas. Minsan dito, ang mga puno ng mga prutas ay tinitirhan din ng mga native chicken. Saan ka pa? May bahay na sila. Namumunga pa. Tuwing hapon, dahil ang dami ng mga sisiw ng mga inahing manok natin, meron dito, may sisiw na 13. Itong kabila naman ay 14 na yung inalagaan niyang sisiw. Dahil nagpapaampunan naman ako dito ng isang bagong pisa na sisiw ng pabo. Kaya naging 14 na itong kabilang ito. Dito ay dinalagyan ko rin ng dagdag na suportang karton para medyo dagdag sa init din doon sa mga sisiw. Kasi hindi masyadong nagkakasya ang buong katawan ng mga sisiw doon sa pakpak na inahing manok. Kaya't naisipan kong gawin ito. Nadala na rin kasi ako dati. Kasi nung una, nagbubruder ako ng mga sisiw na wala namang kasamang inahin at medyo kapos sila sa init. Kaya't marami din nagkakasakit noon. Kailangan din kasi ng mga sisiw yung init. Kaya't kung minsan may mga nagbubrooding ng mga sisiw na mayroong mga ilaw. Meron din naman na nagbubrooding ng sisiw na katulad nitong aming paraan, naglalagay tayo ng inahing manok. Or kung minsan natural naman sa mga inahing manok na dinadala nila yung mga sisiw kahit nasa labas sila. Kaya lang dito sa amin, kaya't ganito ang ginagawa namin nasa loob ng aming maliit na kulungan dito sa screen. Dahil maraming mga predators dito na maaari nilang kainin yung mga sisiw, kaya't unti-unting nauubos yung mga sisiw namin. Kinaumagahan naman ay tinatanggal ko rin yung mga karton na nilalagay ko upang hindi maging sagabal, mas magiging maluwag yung kanilang space dyan. Sa kabilang banda naman, dahil medyo makulimlim na dito sa amin, yung mga ilan sa mga manok namin ay nandito na sa ibabaw ng rambutan, yung iba naman ay nandun sa kanya-kanya nilang mga bahayan. So ngayon, yun yung aking susuyurin naman, titingnan natin kung saan-saan nga ba talaga nagtitirahan itong ating mga alagang manok dito, kung saan ba sila tumitira. So yan, medyo makulimlim na dito. Kanina nga pala'y nakabenta rin kami nitong mga rambutan. So laking tulong na rin dito sa bukid. Mga pandagdag na rin ng pambili ng mga pangangailangan. O kaya ay pandagdag rin na pambili ng mga patuka ng mga alaga natin. Ayan o, nandyan na rin yung aso. At dito medyo nagsisiga tayo para medyo mabawasan yung mga insekto sa gabi, yung mga lamok. No? Nakakatulong din yung pagsisiga natin para mabawasan yung mga lamok at mabawasan din yung mga damo. Na kung minsan ay delikado rin pamugara, no? Tirhan ng mga ahas. Minsan kasi nakakita rin ako ng ahas dito sa malapit sa amin. No, buti hindi naman talaga venomous yung ahas na nakita natin. So ayan yung manok natin nandito rin sa may puno ng mangustin. May nakita rin tayo ditong native chicken. Ayan, may lalaking native chicken. May mga inahing native chicken na nandyan at meron namang mga yung mga medyo sakto lang yung laki. No, dati mga sisiw pa lang ito, ngayon ang laki na. So dito sa kabilang rambutan, yan, may manok din dyan. So doon sa kabilang side naman, tingnan din natin kasi nag-uwian na yung mga manok namin sa ganitong oras. No, doon sa kabilang side naman, ayan din sa taas. Yan, may mga bunga rin yung rambutan natin dito. Ayan naman yung sunod nating maibenta. No, ganun din yung mga mangustin. Pero medyo mura lang talaga ang kuha pa dito sa amin. Yung mga kumukuha dito direkta, nabibili nila ng 15 pesos, sila pa rin nasusunod. No, kasi ang daming mga rambutan ngayon, sabay-sabay rin kasi ang pamumunga. So kaya ganoon talaga, sila muna susundin natin. At kapag medyo mahaba yung panahon natin, so po pwede namang dalhin natin doon sa palengke, sa mga tiangge, doon tayo magbenta. Kaya lang kailangan talaga ng mahaba-habang oras. Ngayon medyo kapos dahil ngayon sa dami pa nating ginagawa dito. No? So ayan o, kanya-kanyang buhay yung mga manok natin dito. So maya-maya na may puntahan din natin yung ibang mga manok naman. Doon sa ibang mga sampahan naman, doon sa mga bahay-bahay nila. No, kasi bukod dito sa mga nakatirang mga manok sa mga puno, meron din talaga kaming nilalaan ng mga bahay nila. Pero doon sa mga bahay nila, abay mangilan-ngilan na lang yung manok na natira. Yun yung ating naobserbahan. Hindi ko lang alam kung bakit sila ay pumarito na sa mga puno. Baka dahil na rin sa yung ibang mga manok namin ay matatapang. No, natatalo sila, so sila na lang yung kusang lumalayo. Ayun o, doon sa unahan, sa loob ng net, meron ding mga pabahay dyan. Yan naman yung puntahan natin isa-isa. So ayan, pagpasok natin dito, nandyan na rin yung ibang mga manok namin na nakapwesto. Pero ayan o, ang lawak pa ng space dito na maaaring pagtirahan pa ng mga alaga natin. No, may hiwalay din kasi na bahayan yung mga pabo, no, kung saan nandun ay mas maraming pabo at yung ibang manok nga rin ay nandun na rin sumama. So doon naman tayo sa kabilang side. No, daanan natin yung ibang mga manok dahil meron ding manok dito. Itong bago naming gawang bahayan ng manok din. Ayan o. Yung mga binubrooding ko dito na lumaki na sila. So dyan naman yung iba tumira. Habang yung iba naman ay andun pa sa baba. Yung iba naman ay nandun din sa ibabaw ng mga puno. Dito naman sa kabila, ito naman yung ating mini pigiri. Na yan, tinitirhan din ng mga manok yung ibabaw. Yan, doble yan. Sa baba ay may mga biik. Habang yung manok naman namin, ayan, may manok din tayo dyan na may sisiw. No, sa kabilang banda naman, ito na yung bahay ng pabo.
no? At ayan, yung iba ay ayaw pang pumasok, nandyan pa sa labas, pero marami na rin na nasa loob na. So, yan yung mga kuha ng pabo natin. Automatic na yan, matic na yan. Pag medyo makulimlim na, no, pumupunta na sila agad dito sa kanilang bahayan. Ayan, halo-halo din dito, may mga manok din, no, mga inahing manok, mga ilan-ilan, at majority ay mga pabo. Kasi dati purong pabo lang yan dyan, pero nung pinagsama na namin sila lahat, ay ayun, no, sama-sama rin sila dyan. At ayan, may isang itlog pala doon na nalaglag kasi may isang naglimlim tayong pabo dito. So ayun, actually, dyan din kinuhanan ko na rin ng sisiw yan ng manok kasi ang kanyang nilimliman dyan ay sisiw ng manok or itlog ng manok at itlog ng pabo. Kaya halo-halo rin yung kanyang napipisa, no? Ito kasi minsan naghalo-halo yung mga manok namin eh. So ito yung bagong gawang pugad ng mga manok naman para hindi na sila maghalo-halo, pero tingnan ko kung talagang may itlog pa sila dyan. Ito naman yung mga itlog ng isang manok namin na may lahing Black Australorp na panay pangingitlog din, hindi nagalimlim. So kaya't yan, minsan naghalo yung mga napipisa na itlog ng mga manok namin. No, so ayan, meron din ditong naglilimlim, napakarami ding itlog nito. At ganoon din, halo-halo din yung mga itlog niya dyan kasi naghalo-halo sila sa pangingitlog dito kasi may manok tayo na tulad na nabanggit natin, merong tuloy-tuloy lang sa pangingitlog. No, yun yung maganda sa manok na yun, abay palagi tayong may ulam, no? Dati nga ang dami ko na nakukuha diyan na itlog pinang-ulam namin kasi nga may manok kami na gano'n na tuloy-tuloy ang pangingitlog. At naisip ko na magpalimlim din ng itlog nila para naman ay maparami yung ganung klaseng manok na tuloy-tuloy ang pangingitlog. So yan, dito naman meron tayong pabo dito na nagalimlim din dahil ngay itong mga pabo ay kay hilig nila na mga itlog sa mga damuhan, so kami nag-adjust, no? Nilagyan lang namin ng bubungan yung kanilang itlogan para hindi naman mabasa doon sa ulan yung kanilang mga itlog kapag sila ay naalis dyan. So yun nga lang, kapag bumaha ay yun lang, pero dito naman ay mataas naman yung area natin, so wala namang baha dito, no? So ayan yung ating simpleng mga pabahay dito at medyo makulimlim na, so kaya't nag-uwian na yung mga alaga natin, no? Ngayon na may tingin pa tayo dito sa unahan ng mga ibang mga alaga natin, kumustahin natin sila kung sila ba ay ayos pa, kung marami-rami pa ba tayong alaga dito. Mamaya di natin namalayan, abay nagkakaubusan na pala yung alaga natin kasi nalalaga na rin pala, no? So kawawa ang ating pag-aalaga ng manok niyan, mauubos yung manok natin ang di natin namamalayan. So yan, dito mayroon din tayong pabo dito na ganun din, no? Nagalimlim din siya. So dalawa rin sila dito, ayun, dalawang ulo. Kasi yung isa doon naman sa kabilang side siya, tabi-tabi sila dyan. So ganito din madalas na napapansin ko sa mga pabo, no, nagsapaw, no, nagadoble. Dalaway nang itlog sa isang pugad, no, kahit sa mga damuhan. So yung mga manok natin nandyan. Dati yung mga manok namin lahat nandito. Actually nung una ito pa yung pinaka pugad ng mga pabo, no, pinakauna talaga kambing naman na nakatira dyan. Medyo madilim na dito sa amin. Maraming salamat po sa inyong panonood.